tinan mo. Pero yung mga kikis niya, ang dami. Ayan o. Fresh na fresh pa yung kanya. Inipit ko lang sa maliit na coconut husk lang. Good afternoon guys. For today's video, bagong setup ng orchids ko. Inayos ko sila ngayon. Dati magulo, ngayon okay na sila. So, inayos ko sila simula dun sa likod. Dito. Yan. Nilipat ko yung mga grammatophyllum ko dito. Kasi dun sa dating pwesto nila mahangin. So, gumaganyan siya talaga. So, ni-steady ko talaga sila dito. Yung mga dating Morochusini ko rito, nilipat ko din siya. Ito yung mga grammatophyllum citrinum ko. Yung eto tong hybrid green. Yan. Nilalanggam pa siya. Itim naman, hindi ako nag-worry. So, okay lang yan. Yung mga bagong lipat sila dito sa side na to. Yan siya. Yan o. Mahangin siya. Kaya kung binalik ko sila sa dati sa pwesto dito, sigurado yun. Mahanginan sila ng gusto. Yan to. Bagong shoot to eh. Yan. Ang tataba nila. May bago na naman siyang shoot yan. Yan sila. Dito sila nakapwesto. Tapos dito yung mga Selogini ko na mga section. Ito yung Pandorata, Marmorata. Ayan. Ang bagong media nila ngayon Fern Slab. Yung 3 fern. Yan, 3 fern sila. So yan. Yung bago na naman siyang shoot. Ayan. Mahaba na yung natin yung shoot. Ito si Marmorata. Tapos ito si Riccusini. Ganun pa rin yung media niya. Tapos ito, pinalitan ko rin to. Ayan. Fern chips yan. Saka mga blocks ng fern slab. Inano ko siya. Chinap ko. Ayan. Tapos ito pa yan. Ayan, ang ganda nila. Gusto nila yung bagong media nila ngayon. So, healthy sila dyan. Tapos ito, inilipat ko rin yung Dendrobium anasum semi-alba. Yan siya. Sphagnum moss. Pati itong layoni ko, ayan. Gumanda siya lalo nung inilipat ko sa fern slab. Binaluan ko ng sphagnum moss para ma-maintain yung high humidity niya. Hindi siya natutuyo. Ngayon mahangin dito. Nagdilig ako kasi mahangin siya pero walang araw. Pero ang bilis makatuyo ng media ng mga orchids. Kasi lahat ng halos ng media ko dito uling. So kailangan ko talaga isang diligan ng ganitong oras. Ang mga 3 o'clock. Ang bago siya spike. Yan pa rin sa ilalim. Yun. Yan sila. Tapos ito mga pas. Ito lagi binabasa ito kasi ano yan eh, mounted lang talaga siya sa kahoy lang sa drip food. Kita mo sila yan sila. Itong isa ko rin meron din spike. Ito. Spike. Ang lalaki ng dahon niya. Lalaki. Ang lalaki ng dahon niya. Halos isang kamay ko na. Ito may spike na rin to, kaya lang maliit pa. Dito sa may sulok. Banda rito, may spike yan. Sa may pagitan din. Ito tinanggal ko yung sphagnum moss nitong Rhynchostylis retusa alba ko eh. Kasi nung nilagyan ko ng sphagnum moss ito, akala ko okay siya. Nang pinansin ko, nabulok yung kahoy. So yan, tinanggal ko siya. So yan, okay na siya ulit. Umayos na. Yan, yung Aphrodite. Ang lalaki ng dahon niya, oh. Titingnan mo siya, ang lalaki, oh. Ang lalaki niya. Tapos ito, yung rescue na dancing lady ko. Minount ko lang siya, nilagyan ko lang ng
mga coconut husk na pinagbawasan ko. Yan. So yan, dyan siya. Dati nasapat yan. So di ko nakikita nagto-thrive. So inilipat ko siya dyan. Unlike dito sa isa na kasama niya, na isa pang dancing lady, okay siya. Eto, yung nasa bunot, nasa coconut husk siya na pot. Ayan, okay siya dyan. To. Yan. Pero yung isang yung pinakita ko kanina, hindi siya okay dun. So pinilitan ko talaga siya. Ito pa yung Cattleya. Nasa coconut shell din to na pot. Inilipat ko. Kasi nga nasama to sa ano, nalagyan ng lupa. Nalaglag din to eh. So yan, pinatong ko siya dito sa kahoy na Madre de Cacao. Konting sphagnum moss lang. Ang Cattleya ayaw masyadong basang-basa. Yan, saglit siya ng tuyo. Yan, yun siya dyan. Mag-uugat. Pati ito pinalitan ko rin to eh. Nilagyan ko ng sphagnum ay ng fern chips. Ayun siya. Yan, may bago na naman siyang ano doon, kikis. Ito yung nakakatuwa. Ayan, may spike siya, yung Tolomia ko. Tapos meron pa siya doon isa. Ito. Meron siya. Isa na naman doon. Kaya mag-zoom. Zoom. Ito. Tapos yung isang pinagputulan ko, meron na naman siyang bagong ano, ayaw mag-zoom. Ayan, lilipat ako ng pwesto para mas makita. Ayan, may bago siyang spike doon. Yung ito kinat ko, tapos meron siyang buds na lumilitaw, tapos meron pa siyang isa dito na spike na lumalabas. So ito kinat ko na to eh, natuyo na. Ito meron na naman siyang lumalabas na isa. Ayun o. Tapos meron pa siya dito na isa pa. Ayan. Spike din yan. Bali, 3 sila. Ayan siya. Ayan. Yung isa hindi pa nagbibigay ng spike. Pero katatapos lang yan din. Tapos ito yung mga bago mounted ko sa Ferns Lab. Itong si Parmery White, si Parmery Pink, si Triciflorin nasa tatlo sila. Yan siya. Yan. Sphagnum moss lang konti. Mukha lang siya makapal kasi may ugat sa ilalim, nakaumbok. Yan, may bago na naman siyang shoots. Ayan. Bago siyang shoots. Sabihin. Natutuwa siya dun sa bago niyang pwesto. Yan siya. Tapos ito totally mount siya talaga. Hindi. Tinanggal ko na yung support na cable tie. Pero yan, ang dami niyang lumilitaw na kikis niya sa ilalim. So ngayon mahangin, nagdidilig ako 2 times a day. Kasi dito pag tanghali sobrang init dito sa pwesto niya. Pero hanggang around 11 o'clock lang malamig na rito. Pero ang kapalit naman ng hangin, so mabilis matuyo. So pagdating ng ganitong oras, minimis ko sila para siguradong hindi natutuyo yung ugat nila. Hindi natutuyo, no? Verde pa rin siya. Ayan, verde pa din. Yan ang maganda doon. Kaya maganda talaga nagdidilig ka. Titingnan mo talaga yung area. Kasi ito yung dati. Ayan. Di maliit lang dati nito. Hindi ko pinat yung flower niya ng tagal. Pero ngayon yan, ang taba niya. Yan, ang taba niya. Ibigay na yan ng spike soon. Tapos ito pa isang Rochesini ko na bagong ripat din yan sa fern chips. Konting sphagnum moss, styro, tsaka uling, magkakasama siya. Ito, ayan, okay, so yan, ang tataba niya na ulit. Ayan, dati medyo payat to nung unang lipat ko. Ayan, nakahigop na siya. Ang kagandahan kasi sa fern chips, dire-diretso yung hangin sa loob. Hindi siya nagkaklag or nag-i-stuck yung tubig, mabilis matuyo. Kaya best talaga tong fern chips na yan, tsaka fern slab na yan sa Cattleya. The best yan. Kasi Cattleya kasi ayaw na masyadong basa. Ito rin kalilipat ko. Pero may makikita ka na doon ng 2 shoots. Ayun, ang 2 shoots. Isa, 2. Lumilitaw na. Ayun, 2 siya. 2. Kariripat ko lang yan. Gusto nila yung fern slab na kinat ko. Tapos yung mga fern chips na nadurog, sinama ko yan on the top. Itong ganito, normal to. Naninilaw kasi ibig sabihin niya, matanda na siya. Ayan, ito pa. Ayan.
Ito akala ko masisira pero matigas yan. Normal lang kasi matanda na siya. Ayun, kasi nilipat ko yan. Palilipat ko lang. Ayun, yung bagong shoots niya, medyo namatay. So, okay lang, di ako nag-worry. Bagong ripat yan, normal yan. Medyo mamamatay talaga yung iba pagka magagalaw siya. Ayan. Yan, dyan sila nakapwesto sa area ngayon. Ito yung kala ko mamamatay na yung spike niya, pero tingnan mo siya, ayan siya. Lumaki na siya. Dalawa yung spike niya, violet. Regular dendro lang yan, pero okay naman. Happy naman siya. Tapos makikita mo doon, may bago ng ugat na lumilitaw. Ayun. Okay na siya yan. Pakibabaw lang siya sa uling. So, mas madalas ko siyang dinidiligan kasi uling yan, parang kahoy. Hindi nababasa nung gusto mabilis din matuyo. Iwas yun sa root rot, tsaka sa pseudoballs rot. So, okay yun. Ayan. Eto, meron na rin itong mga keikis sa ilalim. Ayun, lumalabas na siya. At ang mga train ko, ayun, ang tataba niya na. Meron na siyang mga bago. Yan, yung mga bago niya maliliit na dating kikis, malaki na siya ulit. Ito si Mingkat, nilipat ko to sa sa fern chips din. Mabilis siyang magkaroon ng mga kikis na maliliit. Ayan, ayan, isa, dalawa, ayun, tago sa ilalim. Ayun, sa ilalim siya. Yun, bali dalawa na siya. Fern chips yan, tinan mo. Meron na siyang bagong dalawang shoots. Yan, meron pa isa lumalabas. Ayan. Fern chips lang siya, si Mingkat. Pati ito si Baroque Valentine. Yan, yan, meron na rin siyang bagong kikis. Yan, meron na naman isa lumalabas. Ayun. Ito. Yan, may lumalabas na naman doon isa. Ang ganda ng fern chips. Recommended ko siya sa Cattleya talaga. Most likely sa Cattleya. Gustong gusto nila yan kasi mabilis matuyo. Yan siya. Tapos ito yung mga niripat ko na dendro. Ayan, yan yung mga shoots niya. Lumalaki na. Lumalaki na siya. Ayan o. Lumalaki na siya. Pati yung isa. Dalawa yan. Ayan o. Bago na siya. Ito pa yung isa. Ayan o. Mayroon na siyang shoots doon. Ayan. Naglulumot siya kasi nga mahangin. Mahangin dito sa area namin. So, nababasa ko siya lagi. Minimiss ko. So, pag nahanginan, normal na maglulumot. Yan lang ayoko sa terokatapat. Magkakaroon siya ng lumot. Hindi ko siya gusto. Pero, may pantanggal naman ako ng lumot dyan eh. Ni-spray yun para mamatay ang mga lumot na yan. Mamatay siya. Lalo na pa nag-uulan. Hindi ko gusto yun kasi kinakapitan niya talaga yan ng buo. So yung ugat nasisip-sip niya yung lumot. Pero okay lang naman. Wala nang problema dun. Ito pa yung galing kay GBO. Last year pinakita ko. Ayan, may ugat na siya. Ayan. Pinakita niya yung mga dahon-dahon na dilaw. Normal yan. Kasi nga papanibago siya ng normal yan. Pero makita mo doon may mga ugat na lumilitaw na. Ayan o. 3 yan eh. Ayan, may mga ugat na siya. Ayan, ugat na yan. Magkakaroon na ng kikis siya sa ilalim soon po. Nakarecover na yung ugat niya. Bibigyan ka na ng panibagong kikis niya. Ayan siya. Ito tulad ito yung mga naputol. Ito naputol to eh. Naputol. Nilagay ko siya rito. Tingnan mo siya. Meron siya bago. Basta lagi niyong babasahin yung pinagkakapitan nila. Tutubo yung mga ugat tsaka mga bagong shoots dyan. Ayan, pag lumaki na, tatanggalin ko. Pag lumaki na to, tatanggalin ko na yun dyan. Pag nakita ko ng humaba yung ugat, tapos lumaki na yung pinaka kikis niya, ililipat ko na yun. Ayan siya. Ito, meron din to isa. Ayan. Uling lang yan. Sa ilalim, tsaka styro. Yan, makikita mo yung styro na sa ilalim. Tapos sa ibabaw, uling lang din siya. Tapos kinagawa ko nito para nga hindi siya masyadong matuyo.
Yan, meron siyang panibagong shoots doon. Yan. Tapos ito si Copper Queen. Etong dahon niyan, kaya ay bulaklak ng petals niyan, kaya nang gagawin, minumukbang ng antik yung pulang langgam. Ayan. Vibrant siya. Ayan, may panibago na naman siya. Dalawa to eh. Ayan, dalawa. Si Copper Queen. Ang ganda niya. Yan, nakamount lang siya. Ayan. Ito yung mga ugat niya, nagkakapitan na. Nakamount lang siya. Alagang-alaga ko sila, kaya ganyan yung mga ugat. So sana magbigay sila ng maraming bloom pagka naalagaan ko sila mabuti. Yan, ang ganda niya. Ito pa si Inobi. Yung Inobi ko may bulaklak dati. Ayan siya ngayon. Kariripat ko lang yan kasi fresh pa yung bunot niya, tinan mo. Pero yung mga kikis niya ang dami. Ayan o. Fresh na fresh pa yung kanya. Inipit ko lang sa maliit na coconut husk lang, hindi masyadong malaki, yung tama lang, hindi masyadong magkaklag yung mga ugat niya. Pero siya, makikita mo ngayon, may mga bago siyang cakes dyan. Ayun o, isprayan ko ng bio niyan 2 times a week lang. Ito wala pa sa akin, ano to, wala pang 2 weeks, magto 2 weeks pa lang to, pero tingnan mo siya, nagbigay na kagad siya ng ganyan, ang bilis, kasi nisprayan ko siya ng B1 talaga. So ang ganda ng B1. Yung kasama niyang isa hindi pa naglabasan kasi pinaka main plant niya yan. Ayan. Ayan. Soon or later magkakaroon na rin yan ng keikis. Ito pa. Sunlabing din to eh. Meron din keikis yan. Isa. Dalawa. Ayun. Nandun sa likod yung isa. Ayun. Sana ba? Ayun. Nasa likod. Ayan. Dalawa sila. Ayun. Bago siya lumalabas yan. So yun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa update ko ngayon sa bagong setup ko ng mga orchids ko. Huwag nyo rin kalimutan mag-like, share and subscribe para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. Maraming salamat. Bye.